Excited po kasi kami malaman kamusta po ang ang naging experience nyo dyan sa meron na po tayong Habemos Papa, may bago na po tayong po. Opo, ayan, masaya kaming lahat dito, no? Kasi kanina, well, kagabi may mga pumunta na doon, and then kanina umaga, and then kanina hapon, more or less, medyo may kutob na mukhang hapon nga. Kagaya ng Pope Benedict at Pope Francis, hapon din sila ng the second day. Pero itong ang marami ang nagulat. Although tinitingnan ko, nandun naman siya sa list ng mga papabili. Pero yung hindi nila in-expect itong, can you tell us anything about yung pagtanggap sa isang first ever American Pope? Ano po ba, paano kaya, ano bang insights na nakikita nyo dito? Ayan po, nagtatanong din kasi yung listahan ng papabili, di ba? Kasi hindi naman talaga sa Vatican galing yan. No? Ito yung mga gawa ng mga, kumbaga, impression sa iba't ibang mga tao, and then of course sa media din. And then kung tutusin, sabi ko lagi, yung mga cardinals, lahat ng alam natin sa media, malalaman din, may access din yung cardinals. Although, ang cardinals, napakaraming alam na hindi natin alam. Kasi silang nag-uusap-usap. Maliit na sulok ng mundo, wala namang media nakakapunta doon. Kaya hindi naman masyadong concern, ganun, no? Kaya napipili din kasi anong topic sa news cycle ngayon, ganun na. Kaya nabigla nga lahat, no? Pati yung mga media, pati kami din, kami pa rin, hindi naman namin alam ng mga cardinal, kaya ayan nga, Holy Spirit talaga, mga cardinals. But what do you know po about si Pope Leo? I mean, si Cardinal Prevost, noong nandyan po siya sa Vatican, nung na-assign po siya sa ilang opisina. Na-assign siya dito, I think 2023. So mga 2 years pa lang siya dito. Before that, nandun naman siya sa Peru. Although, so hindi ko personally, hindi ko naman alam masyado, no? Kilala ko yung sa ibang offices ng Vatican, although yung sa bishops, hindi naman kami concerned doon. So hindi kami interaction masyado. And then, of course, siya naman, kahit 2 years siya dito, napakarami ding alam niya tungkol sa buong mundo kasi nga, in charge siya sa office kung saan yung mga bishops at buong mundo naman may mga bishops. And Father, matatawag ba nating mabilis itong parang nahirapan ba pumili ng bagong Santo Papa kasi 2 days, 4 ballots? Sa totoo lang, yung pinakaunang conclave noong 1268 yata, 1269, no? So centuries ago, yun naman ay halos 3 taon. Oo nga, Kaya sila kinulong doon ng mga tao na inis sa kanila, tagal yung mga bili ng puna. Kaya itong 2 days, ito naging trend na kay Pope Benedict, 4 na votation, kay Pope Francis 5, so within the second day pa rin. No? So 1 day muna, 1 vote yung una, and then so practically in 1 day natapos lahat. Father, meron ba kayong idea dito nagbabasa kasi kami ni Nikki dun sa pangalan na Leo, pinili itong Pope Leo, diba? Syempre may mga lumalabas naman na, kasi about yung pinili daw kay after Pope Leo the 13th na tinatawag na Father of Catholic Social Teaching. Kwentuhan niyo po kami kung anong ibig sabihin nitong pangalan na ito. Oo, kasi yung mga Pope, marami sinusundan nila yung more or less, no, kung anong sa palagay nila is relevant din ngayon, na relevant doon. So, halimbawa kay Pope Benedict the 16th. So, ang Pope Benedict the 15th, yung sinundan niya, ay early 1900s. At yung time na yan, yung identity crisis ng mga countries, lalo na dito sa Europe, no, at sa buong mundo din. And then yung time na yon, World War I, around the World War I, kaya medyo magulo talaga. So, gusto ni Pope Benedict, more or less, no, yung idea niya na ipatuloy yung reforms, ipatuloy itong paghanap din ng identity ng mga tao, ng mga countries. Ngayon, kay Pope Leo naman, the 14th, no, hindi natin alam kung ano talaga pumasok sa mind niya. Although yun nga, social doctrine. Kaya, in a way, patuloy din yung mission ni Pope Francis. Kasi pag sinabi mong social doctrine, no, nandun yung mga equality, nandun yung mga poor, nandun yung mga workers. Social justice. Although kung tutusin, tuloy din naman yung kay Jesus mismo na mission. Yun naman ang mission ng pagmamahal, which is expressed in so many ways, including, of course, social justice, social doctrine. Ano po bang
meaning nung Leo mismo? Kasi kung titingnan po, parang Leon yun, di ba? Oo. Oh, yes. Yung Leo is lion actually, no? Lion. At naging very common na name. Di ba sa Spanish meron tayong De Leon, no? So yun din yung actually lion. Yung Kasi yung lion as an animal, no? Kasi king of, di ba, sa traditionally king ng mga animals, no? Mga lion king, mga ganun, no? So, of course, in this case, hindi dahil siya, no, matapang o malakas, but service, no? Service kasi Usually po servant ba, leadership naman. Father, tinitingnan din nila yung predecessor nila na, for example, yun nga po, yung previous na Pope Leo the 13th, mas doon po ba niya iaayon? Ganun po ba? Yes. Sinusundan nila more or less. For example, Pope John Paul, kasi Pope John the 23rd, during the Second Vatican Council, no, start and then towards the middle, and the Second Vatican Council, Pope Paul naman. So, John and Paul. So, doon kinuha ni Pope John Paul the first. Ayan. At pinatuloy din ni Pope John Paul II. Pero ito pong characteristics, they're saying na parang medyo hawig din daw, no? Kaya Pope Francis yung kanyang pagiging missionary, and then yung pagtutok doon sa mga marginalized. Pero syempre may mga ibang aspects din na hindi nagkakaiba. But do you see this more as going towards yung traditional, or ano po bang nakikitang path ni Pope Leo? Oo, as of now, progressive pa lang, no? Simulang-simula pa lang talaga. And then we could say na lahat ay conservative in the sense that the popes are trying to preserve the message of Jesus, message of love. So lahat yan. Although iba-iba yung time, iba-iba yung historical context ng bawat pope, so kanya-kanya din approach sa iba't ibang needs, no, during the may time ng mga gera, may time ng mga communism, may time na may plague. So ngayon naman kay Pope Francis, no, lumalala lalo yung situation ng mga migrants, ng mga inequalities, yung mga social justice. So tinutukan niya ulit. Although matagal na rin tinutukan niya, 1800s, sa may mga documents na. So patuloy lang naman. And then progressive in the sense yung simbahan, laging nasa progress talaga, no? Forefront, for example, even mga scientists, yung genetics, si Gregor Mendel, no? So din siya, monk siya actually, no? And then marami pa mga scientific discoveries, mga taong simbahan din. Because we are concerned kahit anything that is hindi lang spiritual, anything that is good for the person, talagang tututukan din natin. Actually, yun nga po, Father, yung mga supporters niya are saying parang he's a dignified middle-of-the-road approach. Yung ginamit nilang phrase. Pero actually, ewan ko lang kung sino exactly. Although yung cardinals kasi, yung pagpili nila, no, I'm sure napakaraming factors yung nakita nila. Pero interested lang ako being the first American Pope, kasi parang sinasabi nila medyo from a superpower, from itong ganitong klase ng bansa. Ano pong sense nyo dyan, or anong pagtingin nyo dyan? Impact, kumbaga, sa Catholicism? Magandang tanong yan kasi, American nga siya, although dahil missionary nga siya, tumagal siya doon sa Peru. Sa Peruvian din. So yung Chiclayo na yan, kung saan siya naging bishop, ay depressed area din yan. I think kung hindi ako nagkakamali, doon yan sa Andes Mountains, no? So mga bundok ng mga natives, ganun lang. So exposed siya sa superpower, exposed siya sa poverty, and then as missionary, and then naging general siya ng Augustinians. That means the whole world, no? Kung saan na yung mga misyon ng mga Augustinians, kabisado niya rin. And then dito sa Vatican, assignment niya for the past 2 years sa mga bishops, no? So buong mundo din, sa kabisado niya ang buong mundo. So hindi lang siya American, but talagang universal. O nga, sabi dun sa isang dyaryo, daw siya, yung he's the least American of the Americans. Kami nga ni Nikki, pinag-usapan namin, we were hoping na mag-i-English ba siya? Kasi nag-Spanish, di ba, Italian, and then binati niya yung sa Peru, di ba, nag-Spanish po siya. Parang, hindi mo siya mag-i-English. It would also be nice, no, to hear it in English. Kaya, tingnan natin sa mga susunod na araw. Ano po pangyayari? Kailan po natin makikita halimbawa yung mga Filipino cardinals, kailan po sila uuwi dyan sa inyo?
Oo. Oo nga. Nami-miss na namin kasi hinatid namin ng kahapon ng umaga kaya na-miss na rin namin ngayon. So, as of now, wala pa. Baka malamang may konting dinner sila, ganun na. Kasi si Pope Francis at si Pope Benedict yata, first day nila as Pope, parang may mass, first day or second day, may mass with the cardinals, no? Ganun, yung sila-sila muna. And then, hinihintay natin kung kailan yung kaniyang inauguration of office. It can be anytime, baka this weekend, baka next week, no? Hindi pa natin alam kung kailan. Yung first niya mass with the public na talagang ano, no? Although kasi maghahanda pa yan, may mga heads of state, ibang mga president, so malaking ceremony din yan. May meeting pa rin sa media. Diba? Oo, yung may audience with the media, yung kinakwento ko kay Nikki. Sabi ko, sayang yung pagkakataon kasi ako nag-attend ako ng media audience with Pope Francis. Pag meron kang Vatican Press ID, di ba? Pwede kang makapasok doon, Father. Kaya talagang mamimit mo. At maririnig mo na malapitan yung bagong Pope. Oo, sabi ko, hindi pa uuwian sila Cheryl tsaka sila Mon Gualvez dyan sa Vatican. Lubos-lubusin na nila ang opportunity. Sayang yung pagkakataon. Father, yung ano na lang, yung parang nakikita nyo na, ano bang, what to expect, yung binanggit nyo na rin, ano, na ipagpapatuloy din siguro yung ginawa ni Pope Francis. Ano po ang aasahan natin dito sa ating bagong Santo Papa? Oo, so tayo naman, pagdasal natin, no? As I mentioned earlier, yung mga cardinals, itong mga past days na sama-sama sila mula nung pumanaw nga si Pope Francis, no? Na pinagdarasal din natin. Datingan na yung mga tuloy-tuloy yung meetings sa mga cardinals. So nagkakilala din sila and then they saw the situation ng buong mundo, ng simbahan at anong kailangan na Santo Papa na mag-lead ng ating simbahan sa mga araw na ito. So with all this knowledge na hindi nga alam ng media, with all this knowledge, ayun, pinili nila si Pope Naalala mo Leo. yung report nga ni Mon, meron kasing isang cardinal, Father Greg, na nagsabi siya ng meron ng pinili si Lord, hahanapin na lang namin through the conclave. Yes. Sabi na kapag decide na daw si Holy Spirit, 'di ba? May ganun naman sila sabi yung ibang cardinal. Oo. At ano din na in a way na talagang nagdasal din mga cardinals at tayo, no? Kaya in a way, mabilis nga yung election na 24 hours halos na meron na agad ng token. Ayan, marami pong salamat kay Father Greg. Dako, marami pa tong mga schedule ng media interviews. Pero ano oras na po ba dyan sa inyo? Father Greg. Ngayon ay 11:30 before midnight. Ayan. Maraming salamat din sa inyo at sa lahat ng ating mga tagapakinig.